naman sa Southeast Asia, ang Pilipinas daw ang fastest growing market ng smartphones. Isa kasi sa bawat 4 na Pilipino merong smartphone. At marami na ring local phones na bukod sa abot kaya ay kaya pang makipagsabayan ng mga features sa mga mamahalin at kilalang brand. Ang isang smartphone nga, may application para mabilis mahanap daw kapag nanakaw. And then, problema ito. May news to go. Si Howie Severino. Aminadong mahilig sa gadget ang dating OFW na si Miriam. At ang hanap naman niyang smartphone ngayon yung mamahalin at galing sa kilalang brand. Kahit doble ang presyo niya, satisfied ka naman sa branded. Unang beses naman nagkaroon ng smartphone ang taxi driver na si Vincent. At gamitan niya ito ngayon sa hanap buhay. Pero dahil huhulugan pa raw niya ito sa kanilang kumpanya, yung mas mura at local brand ang binili niya. Mas maganda kasi anytime na kahit sa kami pumunta, may nasagap kaming signal, wifi, Facebook, nakapag-ano kami agad, nakakonect kami agad. Ayon sa pag-aaral ng Singapore-based research firm na GfK noong 2012, ang Pilipinas ang fastest growing market ng smartphones sa Southeast Asia. Dahil sa pagdami ng mas murang smartphones, 1 sa 4 na Pilipino ang meron nito. Pinabulaanan ng tech bloggers at gadget retailers ang karaniwang pag-iisip na kapag gawa ng local company, hindi matibay o dekalidad ang smartphone. Hindi naman lahat sila madaling masira. Nagkakatalo lang lagi sa service. They're trying to make the smartphones more affordable, pero yung specs niya mas mataas pa. Kung pagtatabi-tabihin ang smartphones na gawa ng foreign at local brands, hindi na ito nagkakalayo sa laki at itsura. Hanap na raw kasi ng Pinoy ngayon ayon sa retailers, yung malalapad at touchscreen. Ang mga Pinoy mahilig gumamit ng mga social media apps, katulad ng Facebook, mahilig rin mag-Skype, tulad for video calling. So importante na rin ang secondary camera. Nangunguna sa mobile activity survey ng TNS noong 2013, ang paggamit ng cellphone camera at video ng mga Pinoy. Sumunod ang internet activities gaya ng paggamit ng social media at email. Kaya naman importante sa mga Pinoy na may magandang camera at mabilis na processor ang bibilihing smartphone. Pero kung ang hanap naman ay smartphone na magaang sa bulsa, halos kalahati ang pagkakaiba sa presyo ng foreign at local brands. Mas mura raw kasi ang hardware na ginamit sa mga ito. These local brands would always have to consider the cost of the hardware. You know? Bababayan, but it doesn't always connote naman to low quality. No? Mabilis pa rin yan. Kumbaga, ang sabi nga is perfect for its price. Pero wag naman daw ismolin ang sariling atin. Ang panlaban ng local brands, apps na swak sa panlasa at pangangailangan ng mga Pinoy. Sa smartphone na ito, may app kung saan pwede nang i-record ang sarili habang nagbi-videoke. May embedded na anti-theft app pa ang smartphone na ito na pwedeng i-text sakaling manakaw. So after yan, nanakaw na siya, na-text ko na. So ito na yung linitaw sa screen ng phone. Kahit ngayon i-turn down ko yung volume niyan, hindi ko mapapatay. So wala siyang magagawa niya basically. Hinihina ko ba yung volume? Hindi humihina ang volume niyan. So continuous yan hanggang sa mamatay yung battery. Hindi mo kailangan ng internet connection. Even at 2G level, GSM level, kaya mo siyang gamitin. Mamahalin man o mura, ang pagdami ng smartphone users ay indikasyon na may pantay-pantay tayong pangangailangan pagdating sa komunikasyon. Ang social impact niyan is nagkakaroon ng equality. So wala nang mas mataas sa'yo kasi everybody can do whatever anyone can do with a smartphone.